Hello! Good day mga ka-farmlat! Kayo po ba yung naghahanap ng property dito sa Lopez, Quezon? And then at the same time, property po na small cut. And then, property na hindi na po kayo mapapanglaw kasi may mga kapitbahay na. Ayan, kitang-kita naman natin yung bahay. Zoom natin para makita. And then at the same time, si property po ay punong-puno ng saging at niyog. So wala na tayong halos itatanim kay property. Ano po? Isang magandang property yung iikutin natin for today. Kaya nood na po kayo ng aming vlog. And then kung sakaling magustuhan nyo si property, message nyo po kami sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas po ng inyong screen. So, small cut lang ulit po tayo. Let's go! So, yan, simulan na natin ikutin si property. Si 1 hectare po ay merong nakatanim na puno ng saging na maglalaro po sa nasa 1,000 kapuno. Ayan. So, parang banana farm na to. Dami. And then, meron siyang nakapaloob na nasa 115 kapuno po ng niyog. Ano po? Si saging po ay nag-aani ng nasa 1 toneladang saging na saba every 1 month po. So, sure na may return income tayo. Ano po? Puro saging na saba yung nakatanim kay property. So, wala tayong ibang klase ng saging. And then, si puno naman po ng niyog ay nag-aani po ng nasa 1,500 kabuo. So, medyo marami-rami naman din na po. Na kahit small cut lang, sure yung return income natin. And then, at the same time, maganda po kay property, tayo po ay nasa semi-flat na lupa. So, kahit may edad yung ating magiging buyer dito, hindi siya hihirapin ikutin si property. Ano po? Mga bagong tanim na niyog meron din dito. And then marami tayong puno ng mangga. Yan, ikot pa rin tayo kay property. Bali din pa rin po dun sa may bandang likod po. Ano po? Punong-puno pa rin ng saging at niyog. So, hindi naman tayo maliligo kasi yung ka-boundary ni property ay meron ng sariling bakod. So, meron tayong mga puno ng mangga. Bali yung mga mangga natin puro kinalabawan. Hindi lang natin natanong kay tatay kung ilan tong puno ng ating mangga. So ito yung sinasabi po ni tatay na sapa. Medyo iga siya ngayon. Medyo malalim. Ayan po dyan sa banda na yan. So dyan po nag-flow yung tubig. Pag medyo maulan daw po, yan napupuno yan. Pero hindi naman po yan naakyat dito sa may property. Medyo mataas naman po yung property. Katunayan, ayan, may hose tayo dyan. So naglalagay sila ng hose para umakyat yung tubig dito sa may pinaka-area. Ikot pa rin tayo kay property. Medyo mabababa po yung mga niyog natin dito. Ano, meaning po, katatanim lang halos po ni tatay. Medyo may kasukalan. Kaya dahan-dahan lang tayo, baka tayo ay madapa. So habang naglalakad tayo, explain ko na po about dun sa pinakadaan nitong si property. Ano po, si property po ay hindi didikit sa mismong pinaka-barangay road. Bali meron po tayong 10 step para po makapasok dito kay property. Ano po, pero ayon naman po kay
seller, yung 10 step naman po na yun ay madadamay po pag nag-widening na po yung ating barangay road. So medyo may kaliitan na po yung matitira dun sa 10 step po natin. Ano po? So bali ang mangyayari, madidikit tayo dun sa kalsada. Medyo pababa rito tayo kay property. Ano po? Sorry po kanina dun sa unang part ng vlog natin kung saan pagpasok po natin kay property. Nasabi ko po na tayo po ay semi-flat. Dito sa may parting likod, pagpunta po namin, so medyo naiba po. Ano po? Meron tayong part na medyo mataas na pwede nating paglagayan ng kubo kung saan magkakaroon tayo ng overlooking. And then, pagdating naman dito sa part na to, medyo bababa nga po tayo. So, mix po yung ating tayo ng lupa. Mamaya i-rate natin kung ilan yung part ng semi-flat and then part ng medyo pa-slope saka part po ng medyo mataas. Ano po? Ikutin muna natin para hindi tayo magkamali. Baba na ako. Mas lalong puno ng saging dito sa kaniyog. Kagandahan naman ng mga ganitong tayo ng lupa. Hindi ka masyadong mamumblema sa putik kasi naagos po yan. Unlike dun sa mga flat na flat talaga, nai-stack yung tubig natin. Ano po? Grabe. Talagang wala kang susuotan eh. Punong-puno talaga. Nandito ano na. Semi-flat na ulit tayo. Oh, ganda. So, ikot pa rin tayo. Medyo masarap na mag-ikot dito sa part na to kasi nandito na tayo sa may pinaka-flat area. Ayan. Kung tayo po ay lalabas ng pinaka-Maharlika Highway natin, buhat dito po kay property, at tayo po ay magko-consume ng halos nasa 3 kilometers po. Ano po? And then yung 3 kilometers naman po na yon ay almost cemented road na po. I think mga nasa 700 meters na lang po yung hindi pa nasisemento. Ano po? Yan, ikot pa rin tayo. Kung tayo naman po ay pupunta ng pinaka-town proper, kung saan nandun po yung ating munisipyo, mga fast food, palengke, ayan, tayo po ay magko-consume ng halos nasa 17 kilometers po. Ano? And then yung 17 kilometers naman po na yun ay cemented road naman po lahat. Kung tayo naman po ay manggagaling from Manila para bisitahin po natin si 1 hectare, tayo po ay magko-consume ng halos nasa 6 hours. So, depende naman po yan sa takbo ng ating sasakyan. Ano po? Lalo pag may sarili tayong sasakyan, nasa 5 hours lang po siya. Lakad pa rin tayo. Mga ganitong sukat ng property, medyo may kadali ang linisin kasi 1 hectare lang. About naman po sa documents itong property na to na binibisita nga po natin for today, tayo po ay TCD title, and then kagandahan po nito is buhay po si seller. So wala po tayong magiging problema. Ano po, updated ang kanilang mga amilyaran, and then ito po ay may dating sukat na. Pero kung tayo po ay magpapasukat ulit, pwedeng-pwede naman po. Ano po? Parang iisa yung view natin. Puro saging. Medyo paakyat naman tayo.
Pero kagaya ng nasabi ko, may mataas po tayong part pero hindi siya ganun ka hirap akyatin. Kagandahan ito, magtayo lang po tayo dun sa medyo mataas na part niya. Dun nga po ng kubo ay ang sarap, fresh air. At kagandahan din po noong lugar na to, hindi na siya liblib kasi meron na pong katabing school, and then meron na rin po mga bahay dito, mga konkretong bahay po yung mga nakatayo na po dito. Ano po? So may mga malalapit din naman tayong mga tindahan. Hindi naman siya nakakahingang ikutin. So about naman po dun sa sasagutin ng ating seller at buyer sa panahon po ng bentahan, yan po ay nasa description box na po namin. Ano po? So click nyo lang po yun para makuha nyo po yung ibang info about this property. So, ayan, lalabas na tayo ng pinaka-property. So, pakita ko lang po sa inyo yung pinakadinaanan po namin. Ano po? So, kung mapapansin nyo po yung white na sasakyan na yan po yung sasakyan namin along Barangay Road po. Ano? So, kagaya ng nasabi ko, 10 step lang po ay naki-property na tayo. So, dito po magsisimula yung ating pinaka-property dito sa may pinaka-niyog na yan. Ayan po. So, 10 step, property na po. So, hindi naman po kami nagwo-worry kasi yung daan naman po natin ay medyo makipot pa. So, meaning po, hindi po pa pwedeng magsalubungan ng ating sasakyan. Even siya po ay cemented road na po. Ano po? So, magkakaroon daw po yan ng widening. So, mangyayari po, yung 10 step po natin na yun ay medyo kikipot na. So, hindi na po tayo magwo-worry kasi magkakaroon na po tayo ng pinaka-frontage po sa ating barangay road. Ayan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. So, kung sakali pong interesado kayo sa mga small cut na property, ayan, i-avail nyo na po itong property na to. So, kagaya ng nasabi ko dun sa mga ibang vlog natin, medyo mahirap na po makakita po ngayon ng mga along barangay road and then mga ganitong klase ng tayo ng lupa na hindi matarik. And then, plus pa po natin, napakahirap din po humanap ng property na punong-puno ng laman. So, ayan, i-avail nyo na si property. Panalong-panalo kapag itong property na to ay kinuha nyo po. Ano po? So, message nyo na po kami para sa reservation. Nasa itaas po ng inyong screen ang aming mga numero po. Ano po? So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. So, salamat po dun sa mga patuloy na nag-aabil po ng aming property. Thank you very much po sa walang sawa po niyang pagbili ng property po sa amin. Ano po? So, asahan nyo po. Lagi po ako maglolocate ng mga property na bukod sa maganda na, mura pa, and then at the same time, talagang masasabi nyo po na panalong-panalo ka sa property. Ano po? So, thank you for watching.